Hello, Taurus. Hello, Taurus. Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang Sun, Moon, Rising Sign and Venus General Reading para sa sign ng Taurus. Kunin niyo lang po kung ano yung nakarelate kayo. Tapon niyo hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang susunod na reading next month yon ang siyang makakarelate kayo. Ay. So like, share, and subscribe lamang po tayo sa channel na ito para masubaybayan natin ang next na reading lalo na kung hindi tayo nakarelate dito. Pero, naniniwala ako meron dahilan, Taurus, kung ba tayo napadpad dito at mukhang maganda ang iyong core energy dito. May dahilan kung ba tayo napadpad dito at hindi lamang po basta algorithm. Merong mensahe malamang sa deck na yan. Magkaiba sila ng deck sa deck na ito o sa deck na ito. Ito ay oracle card at very universal ang mensahe na makukuha natin dito. Anyway, core energy muna tayo. Ngayong core energy, temperance at queen of pentacles. Mukhang financial stability ang patungong financial stability si Taurus. Kung nung mga nakaraang buwan ay parang nakaraang taon ay medyo nag-struggle tayo sa pera. This month, parang may epiphany or may bagong tatahaking landas na may kinalaman sa pera. Pwede din naman na maaaring involved sa isang tao na winaldas ang pera mo o pwede din naman na naiimpluwensyahan ka ng mga tao na gumastos para sa kanila. At mukhang this year or towards the end of the year, ikaw ay napagtanto mo na kailangan mo nang baguhin yon, yung pagbibigay ng sobra-sobra o paggastos ng sobra-sobra para sa ibang tao, pagdalos-dalos pagdating sa investment. Yun nga lang medyo matatagalan ng konti kasi while may realization ka na kailangan ko ng balansehin ng aking books, balansehin ng aking finances this November or for 2026, it seems like hindi ganun kadaling isarado ang chapter ng pagwawaldas. Hindi ganun kadaling isarado ang pahina ng iyong buhay na merong yung iba sa inyo involved maaari sa addiction, gambling, pwede din na addiction sa trabaho at yung over yung mga binibigay mo na enerhiya towards that thing. Yung over na yun, pwedeng yun nga, workaholic, pwedeng gastador, pwedeng hindi tayo masyadong magaling sa pag-handle ng ating finances. Nasabi ko finances, pwede din kasi na career, kasi pwede din naman na hindi lang basta sa pera ang issue nito, Rus, pwede kasi na sa health or sa wealth, sa career, ito kasing pentacles ay health or wealth, sa career, pwede din kasi na sobra-sobra ang pagbibigay ni Taurus. Itong card na ito, this is temperance, pagbabalanse. Alam mo na kung saan yung parang sweet spot ng paggastos ng pera. Pwedeng ngayon marirealize mo na kailangan sa needs mo lang at hindi sa wants. So mukhang merong pagbabago ng mindset pagdating sa kaperahan sa trabaho, pagbuhos ng enerhiya dun sa mga bagay na yon. Tatabi ko muna ang iyong core energy at yan, dyan muna. Ikaw yan Queen of Pentacles. Stable ang home life, stable ang health. Uy, alam mo aware ka na merong kailangan baguhin sa buhay mo. Magkabilang dulo pa Major Arcana. Ang World card, ito ay yung parang, yun nga sinabi ko kaninang isasarado na ang chapter. Pero reverse mo nakuha. It might not happen kung ano man yung realization mo when it comes to your career or when it comes to your finances. It's not gonna happen this month or it's not gonna happen overnight or may struggle pa para truly malagpasan ang hurdle na yun. At merong pagpapadalos-dalos pa dito, merong enerhiya ng isang tao na malakas ang impluwensya sa'yo. Kung hindi manipulative or controlling na tao, kung hindi rin aris ang tao na pumapalibot sa iyo, ang umiimpluwensya sa iyo, malaking factor ang taong ito, ang energy ng control sa buhay mo bago ka makapagdesisyon. And it feels like merong bagay sa buhay mo na matagal ng issue at hindi mo pa yun fully ma-address this month. Pwedeng may realization, may involved na pera, or may involved na excess, something in excess.
ang ganap na yon sa buhay mo. I don't know kung may sugarol sa buhay mo na ikaw ang namomroblema o pwede din naman na ikaw yung hindi magaling humawak ng pera. Pwede din naman na overgiving ka sa trabaho, overgiving ka sa relasyon. Marami kang options. Tingnan mo to, itong, nakalimutan ko yung pangalan nitong yokai na ito. Pero, ano siya, alam mo yun, hindi siya satisfy. Yung container na yan, parang gusto niya, nire-wreck niya or parang ah, ina-ambush niya yung mga sasakyang pandagat, tapos kukunin niya yung mga yaman nila na container, tapos pupunan niya lang yun ng pupunan. Ang ginawa ng mga salesman ay parang binutas nila yung container para feeling nito, nung monster, nung yokai, ay um, napup, um, kala niya nakukuha niya yung gusto niyang, yung pagnanakaw niya dun sa container, nakukuha niya yamang dagat. Pero ang totoo ay bumabalik lang dun sa totoong may-ari. So, ikaw maaari ay parang ang dami mong gusto in life. Pwede din na marami kang options. Marami kang gustong gawin in life. Pero, nakukompromise yun kasi pwedeng yun nga, halimbawa, may binabayaran kang kotse, may binabayaran kang bahay, pero hindi mo yun fully mabayaran pa or parang nade-delay ka sa credit card, ganyan, sa utang, nade-delay ka kasi may iba kang pinagagastusan. At yung ibang pinagagastusan na yun ay hindi mo talaga from the bottom of your heart, hindi mo talaga gusto. Ano example nun? Yung pagiging breadwinner, pag-aaral ng kapatid. I'm sure gusto mo yun, pero it would be nice kung tatanungin kung bubuklatin natin yung puso mo, it would be nice na wala kang ibang obligasyon kundi sarili mo lang. O pwede din naman na kung ikaw ay married, mas maganda sana na obligasyon mo lang ay yung anak mo, yung asawa mo, yung partner mo, at hindi yung mga kapatid mo pa. Kaya ako nasabi na pwedeng matagal, matagal lang may issue sa buhay mo kasi nandito ang tower. Ang tower ay dumadating na sa buhay natin kapag tayo ay ayaw aksyonan based sa ating kutob o based sa ating intuition, ayaw gumawa ng aksyon. So, dahil ayaw natin gumawa ng aksyon, si universe ang gagawa ng aksyon para sa atin. Medyo matagal pa sa'yo, reverse yan. Pwede kasi na parang nakikita mo na nakikinita-kinita mo na yung kinakailangan mong gawin, yung dapat mong gawin, yung what is necessary, pero ikaw nagkikibit-balikat ka pa, in denial pa, o kaya sadyang tinatamad ka pang aksyonan yun ngayon. Yun ang sitwasyon ni Taurus ngayon. Merong isang controlling na tao, figure sa buhay mo. Controlling doesn't necessarily mean na parang demanding siya, bawal kang makipagkita sa mga kaibigan mo. Not necessarily that kind of controlling kasi pwedeng silent control, yung tipong magtatampo kapag nakipagkita ka sa mga kaibigan mo, magtatampo kapag ikaw ay parang, alam mo yun, iinarte, magdadrama kapag ikaw ay nakipagkita sa mga kaibigan mo, may tampo na tinatago, alam mo yun, yan ay pwedeng example ng control. O kaya naman ay maiinis sa'yo kapag nagbigay ka sa family mo. Pero siya din naman, pag siya naman binigyan mo, todo waldas din ng kaperahan. So, meron kang pinaplanong gawin, meron kang, pwede kasi yung iba sa inyo gusto mag-overseas work. Pasensya na po sa mga ingay na naririnig nyo sa paligid. Medyo maingay ang aso ng aming kapitbahay. Hindi ko na-expect na gantong oras ay may ingay pa rin. Anyway, meron kang, tingnan mo nakatingin siya sa malayo, pero nasusunog na siya. Yung monk ay nasusunog na. Pwedeng self-sacrifice ito. Naalala niyo yung monk na sinunog niya yung sarili niya, parang para ipakita na there's nothing to lose and hindi siya materialistic and parang looking towards to the future, parang salvation of mankind, parang ganyan. So, siya pwedeng meron siyang dreams, pwedeng ikaw Taurus ay may dreams, may hopes of the future, pero hindi mo fully maisakatuparan yun kasi ikaw ay nakafocus, so ikaw ay may obligasyon pa, na yung obligasyon na yun ay hindi mo naman talaga ganun ka fully tanggap. So, pwedeng obligasyon yan sa pamilya, hindi mo magawa yung mga gusto mo para sa sarili mo dahil may obligasyon ka pa sa nanay mo, sa tatay mo, ikaw pa nagpapaaral ng kapatid mo, ikaw nagpapagamot ng tatay mo. Pwede naman na talagang mangangati ka ng gawin niyang pinaplano mong yan at gagawan mo siya ng action this November, yun nga lang walang masyadong plano. Parang, ayoko na, suko na ako.
magta-travel na ako overseas, bahala na kayo sa buhay niyo. Pwedeng gano'n. You run the risk of manifesting what you want. Ikaw na mismo tatapos nito dahil nga napapagod ka na sa mga ulit-ulit na ganap at matagal ng issue na ito. Pwede naman yung iba sa inyo ay nagkaroon ng bagong baby at hindi mo gusto yung baby mama, excuse me, baby mama o baby daddy. So, mapupuwersa ka na, I don't know, mag-double shift, magtrabaho ng marami. It's either that or mapupuwersa ka na mag-resign para makapag-focus dun sa bata. Yung iba sa inyo pwedeng buntis at pero hindi ka natutuwa na dinidiktahan ka marami. Pwede kasing bata ka pa tapos hindi expected na magkaanak ka at yung mga tao sa paligid mo ay dinidikta sa'yo kung ano yung dapat mong gawin. Yun yung controlling na figure. Yun nga, pwedeng silent control yan, somebody is influencing your decisions, Taurus, and it may have something to do with career. Pwede kasi na namamayagpag ang career mo ngayon, pero for some reason, kailangan mong huminto kasi kailangan mong magpahinga, o kailangan mong, yun nga, may anak, kailangan mong mag-alaga ng bata. Pwede din naman na kailangan mong magpahinga kasi kailangan mong i-deal yung addiction mo. Ganon. Pwedeng ganon. Pwedeng codependencies kasi yan eh. Lalo na closing your reading is the lovers. You will make a choice. Pwede kasi na matagal lang issue sa inyo ang, I don't know, cheating, something addiction ng partner mo. Ang pumasok sa isip ko ay sex addiction. Pero hindi lahat makaka-relate doon. Pwedeng porn addiction, ganon. Matagal lang issue yan. Kung para sa iba normal yon, para sa iyo parang hindi mo bet. It doesn't sit well with you, hindi aligned dun sa gusto mo in life. I mean, people will judge you, pwedeng sabihin na masyado kang traditional, pero para sa iyo ay parang issue siya na hindi, parang uungkatin mo lang siya kung magpatuloy ka pa dun sa relationship, pwedeng ganun. Pero at the end of the day, it feels like kayo din naman ng partner mo ang makakasolve ng situation na ito, makakasolve ng problem na ito. Pwede din na matagal lang may issue somewhere else. Pwede yun nga sa family, breadwinner nga, maraming tinutustusan, maraming pinupunduhan. Pero ikaw ay parang pipiliin mo na ah, ah, mo- magsimula na, magplano. Pwedeng yun nga overseas na travel. Magplano looking towards the future at gawin na yon. You run the risk of magpadalos-dalos. Gawin na yon at i-let go na itong whatever controlling figure in your life. Say yes to your opportunities and ingat ka kasi baka you run the risk of umuo sa lahat na ikaw na yung mababurn out. Pwede kasi yung issue din na yan ay parang OA ka magtrabaho. So, dahil OA ka magtrabaho, yan yung issue sa'yo ng partner mo. Pwede ikaw yung may issue na workaholic ka, todo ka magbigay, todo ka magtrabaho, at nagiging issue yun to a point na parang nawawalan ka na ng panahon sa iyong family life. Nawawalan ka na ng panahon sa iyong family life. So, may ile-let go kang isang bagay, mamimili ka na kung ano yung work-life balance para sa'yo. Pwede din naman na iba sa inyo, parang yung business or yung trabaho nga, it's taking a toll on your health, it's taking a toll on your relationships. So, parang i-address mo na siya o pag-iisipan mo na siyang i-address at least this month. At parang bahala na kayo sa buhay nyo, magpapakasal na ako, iiwan ko na yung pamilya. I mean, hindi mo sasabihin na iiwanan mo na yung family mo at hindi ka na magpapaka-breadwinner. Pero you will make that choice this November. May pipiliin ka this November at feeling ko yung manifest mo yung matagal mo nang gustong gawin. Medyo may external force lang na pipigil sa'yo this November or pwedeng hindi this November, pwedeng hanggang December. Pipigil sa'yo na hindi mo truly mako-close yung chapter na yon at parang magpapatay mali siya ka pa. Hindi, okay pa yan, i-postpone muna natin. Magtatalo sa'yo this November yung sige gawin na natin yan versus yung sige mag-antay muna ako. Pwedeng ganun. Pero at the end of the day, it feels like pwede kasing yung partner mo possessive eh. Merong tao na ayaw kang i-let go. Ikaw gusto na mag-let go pero merong tao na ayaw kang i-let go. At the end of the day, you would choose love above everything else and you would seek that balance. Balance kasi ito eh. Balance yan, balance ito. Pero pwede ito kasi ay parang
rose-tinted glasses. Parang akala mo you're living the life na um, parang akala mo, halimbawa, 70,000 ang kailangan ko para mabuhay ako this month or every month. Pero ang totoo, alam mo yun, may lifestyle inflation, masyadong sobra-sobra yung gastos mo sa sinasahod mo. So, pwede kasing namumuhay ka doon sa thought na parang, meron kang parang reality na binubuo sa utak mo, pero hindi talaga yun yung reality sa'yo. Ano example? I hate to say this, and I'm sorry kung meron iba sa inyo nakarelate, pero example ng social climbing. Halimbawa, may bagong iPhone na release, no? Alam mo yun, kaya siya ng sahod mo pero wala nang matitirang savings mo. And to think, meron kang kinakailangang pag-ipunan, yung gano'n. Matagal nang may issue, pwedeng ikaw mismo, Taurus, o pwedeng yung partner mo or yung family mo ay inuuna yung luho bago yung needs, yung gano'n. So, this month, it seems like meron ka ng parang aayusin mo na siya or i-attempt mong ayusin, may attempt kang i-let go, may attempt kang isarado na pahina ng buhay mo, pero maaaring hindi pa ngayon magkakaroon, parang hindi pa ma-finalize this month. Pero at the end of the day or at least this November, meron kang pipiliin. At yung pipiliin mo na yun ay yung alam mong makabubuti sa'yo. So be yourself. Stop pretending. Lalo na kung ikaw ay namumuhay sa isang lifestyle na hindi mo naman afford or meron tao sa paligid mo na nawawaldas ang iyong kaperahan dahil namumuhay sa isang lifestyle na hindi niya naman afford, you might as well, wag mo nang kimkimin kung kinikimkim mo o parang niraraos mo yung luho na yon na hindi naman sa'yo. Be honest with yourself at wag kang matakot na ilabas yung quirks mo, yung kawirduhan mo, yung uniqueness mo kasi that's the way you would attract the right person for you. Doesn't matter kung love life yon o friends. Kasi pwede kasi na meron pang hindi ka maalis or ma-let go sa buhay mo kasi um, hindi ka nagpapakatotoo sa sarili mo. So, yun. Iwan ko na yun dun. Salamat sa pagbisita, Taurus. Pasensya na sa mga ingay. Sana makita kita ulit next time. Ako po si A. Like, share, and subscribe lamang po. And see you soon. Bye-bye!